Matapos magbanggaan ang dalawang Chinese vessel, US Navy agad rumisponde at nagpadala ng warship sa Scarborough Shoal. Mainit na naman ang usapin sa West Philippine Sea matapos ang isang hindi inaasang pangyayari. Ang banggaan ng dalawang Chinese vessel malapit mismo sa Scarborough Shoal. Ang insidenteng ito ay hindi lamang basta simpleng aksidente sa karagatan, kundi naging mitsa ng mas matinding tensyon sa rehiyon. Ayon sa mga ulat mula sa maritime monitoring groups, naganap ang banggaan ng parehong Chinese vessel ay nagsagawa ng agresibong maneuvers sa paligid ng Scarborough Shoal, isang lugar na matagal nang pinag-aagawan ng China at ng Pilipinas, habang sinusubukan umano ng dalawang barko na habulin at harangin ang Philippine Coast Guard na nagsasagawa lang ng routine patrol. Biglang nagkaroon ng miscommunication at nagbanggaan ang dalawang Chinese vessels. Dahil sa lakas ng impact, parehong nakaranas ng pinsala ang dalawang barko. Isang nagkaroon ng malaking sira sa unahan bahagi, ang CCG, habang ang isa naman ay nasugatan ng ilang crew member. Kaagad na nagbigay ng tulong ang PCG kahit sila mismo ang hinaharang at ginagawan ng tensyon ng mga barko ng China. Nagpadala sila ng medical team upang suriin ang kondisyon ng mga Chinese crew at nag-alok din ng towing assistance kung kinakailangan. Ngunit tinanggihan ito ng China. Diplomatikong gestyo ng Pilipinas. Bagamat may mainit na alitan, pinili ng Pilipinas na ipakita ang respeto sa international maritime law, sa humanitarian responsibility, ayon sa pahayag ng PCG. Sa kabila ng lahat, ang buhay ng mga tao sa dagat ay mas mahalaga kaysa sa anumang usaping teritorial. Ang akbang na ito ay nakakuha ng papuri mula sa international community dahil nagpapakita ito ng pagiging responsable at mapayapang kasapi ng rehiyon. Ngunit dito na pumasok ang mas malaking pangyayari. Ilang oras lamang matapos ang insidente, naglabas ng pahayag ang Pacific Fleet ng Estados Unidos. Ayon dito, bilang bahagi ng kanilang commitment sa freedom of navigation at suporta sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty, agad silang nagpadala ng dalawang warship patungo sa West Philippine Sea at pumesto mismo sa loob ng Scarborough Shoal. Naitala na kabila sa ipinadala ng US Navy ay isang guided missile destroyer na may kakayahang mag-deploy ng advanced missile system at ang isang amphibious assault ship na kargado rin ng mga missile na ginagamit hindi lamang sa military operation kundi pati na rin sa humanitarian mission. Ang presensya ng dalawang barkong pandigma ay malinaw na nagpapakita na hindi biro ang suporta ng Amerika sa kanilang kalyado na kagaya natin. Hindi ito ikinutuwa ng Beijing. Sa kanilang state media at Ministry of Foreign Affairs, mariin nilang kinundina ang hakbang ng Amerika at tinawag itong provocative act na lalo nagpapalala sa tensyon. Iginiit ng China na kaya nilang resolbahin ang kanilang sariling internal maritime issue at walang karapatan ang US na makialam. Subalit para sa mga maraming analyst, malinaw na ipinapakita ng US na hindi sila magdadalawang isip na ipakita ang kanilang lakas kapag nasa alanganin ang kaligtasan at soberanya ng kanilang mga kaalyadong bansa gaya ng Pilipinas, Taiwan at Japan. May mga nagsasabi rin ang biglang deployment ng US warship ay isang mensahe hindi lamang sa China kundi sa buong mundo. Ang West Philippine Sea
ay hindi pwedeng maging Lake of China. Para sa Pilipinas, dalawang bagay ang epekto ng pangyayaring ito. Una, muling pinagtitibay ang kahalagahan ng pagkakaroon ng matibay na alyansa sa mga bansang tulad ng Estados Unidos. Ang kanilang mabilis na aksyon ay nagsisilbing panatag sa mga Pilipino na hindi sila nag-iisa sa laban para protektahan ng kanilang karapatan sa West Philippine Sea. Pangalawa, pinapakita rin nito sa buong mundo na ang Pilipinas ay gumaganap na isang critical role sa regional na seguridad. Ang pagiging sentro ng tensyon ay hindi lamang pagsubok kundi pagkakataon para ipakita sa kanya ng bansa na panindigan ang kanilang soberanya habang nananatiling bukas sa diplomatikong resolusyon. Kung susuriin, hindi lamang Pilipinas at China ang sangkot dito. Kasama rin ang iba pang mga Southeast Asian nation na may claim sa South China Sea, gaya ng Vietnam, Malaysia, Brunei, at lahat sila ay nakatingin sa magiging resulta ng sitwasyon. Kapag nagpatuloy ang ganitong insidente, posibleng mas lumaki ang papel ng US at iba pang Western ally tulad ng Japan, Australia, at ang Europa. Pagtulong magpapanatili ng kaligtasan at kalayaan sa dagat. Ang konklusyon, sa huli, ang simpleng banggaan ng dalawang barko ng China ay naging simula ng mas malaking diplomatikong usapin na muling nagdala sa spotlight sa West Philippine Sea. Ang mabilis na aksyon ng US Navy ay patunay na ang lugar na ito ay hindi basta-basta lamang karagatan kundi isang makapangyarihang simbolo ng kalayaan, soberanya at global power struggle. Habang lumalalim ang tensyon, nananatiling tanong para sa lahat. Magiging daan ba ito sa mas matinding gulo o magsisilbing paalala na kailangang mas lalong palakasin ang dialogo at diplomasya sa rehiyon? Kung gusto nyo na mga ganitong usapin, paki-like, share and subscribe ng ating YouTube channel para sa tuloy-tuloy nating kwentuhan sa loob at labas ng ating bansa. Magandang gabi po at magandang hapon. Ito po ang Friendly Talk TV. Maraming salamat po.